na kayo, buntis na kayo, kung buntis na kayo or may anak na kayo, exempted na po yan sa Anyang Chingadol! Hello guys! Bali, ayan, gagawa naman po tayo ng makabuluhang vlog. Makabuluhang vlog talaga yun, no? Anyway, bagong ligo na naman si Pinay Ajuma. At talagang pag tuwing malapit na akong patulog, patulog or bagong ligo, doon ko talaga naiisipang mag-vlog. Alam mo yung tipong na-refresh kasi yung utak ko. At naisipan ko na, meron pala akong dapat sagutin ng tanong, meron pala akong idea na dapat i-share. Oo, doon ko talaga naaalala ang lahat. Kaya huwag kayong magtataka kung bakit sa tuwing bagong ligo, saka lang ako nagbablog. Anyway, ito yung tanong sa akin, guys. Ito nakikita nyo. Commercial muna. Ito nakikita nyo is ear muff. Ear muff ba? Ear muff. Yung gagayan siya. Yan, di ba? Sobrang, importante to pag sobrang lamig ng panahon. As in, tabi na natin. So, ayun. Yung nagtanong sa akin is about pala doon sa kung may exam daw ba pag nag-apply ng spouse visa. Madami kasing option, kaya sabi ko, gagawa na lang ako ng vlog kaysa replyan ko siya sa comment section. So, ganito yan. May tatlong option, pero may isang exempted. Kunyari, na kayo, buntis na kayo. Kung buntis na kayo or may anak na kayo, exempted na po yan sa Korean proficiency, or basta ganun. Oo, certificate siya, nakasama siya sa requirements para sa spouse visa. Oo, so certificate, Korean language certificate. Ayan, yun na lang kasi hindi ko alam yung isang word. Nakalimutan ko, nabubulol ako. So, kung may anak na kayo, or buntis na kayo, hindi nyo kailangan mag-aral ng Korean language. And, may isa pa na exempted kung yung asawa nyo is tumira sa Pilipinas ng mga 10 years, parang ganun. Oo, or matagal na kayo magkasama sa Pilipinas. Alam ko exempted na din yon sa Korean language certificate. Hindi ako 100% pero parang natatandaan ko kasi medyo matagal na din po nung panahon na nagse-search ako kung ano yung requirements tungkol sa requirements o process tungkol sa pag-a-apply ng spouse visa. Kasi nga, ikinasal kami ni Mr. Dax or ng husband ko noong 2015 pa. Tapos, nag-apply ako ng visa noong 2017. So, ang tagal na din, 'di ba? Kaya medyo madami nang nagbago and hindi na 100% yung memory ko doon about sa mga information about sa pag-a-apply ng spouse visa. Pero ang alam ko po talaga about sa Korean language certificate, kung may anak kayo, exempted na yon. And kung matagal na kayong nagsama sa isang bahay sa Pilipinas, yung Koreano mo is possible extended yon. Itanong nyo na lang po yon kung ganun man yung sitwasyon nyo. Itanong nyo na lang po yun sa Korean Embassy. And kung wala sa dalawa yung yung situation nyo, so kailangan nyo pong mamili ng tatlong option. Una, yung isang option is pwede magpa-interview. Kunyari ikaw, yung babae, magaling mag-Korean, kahit nakakapag-communicate kayo ng asawa mo in Korean, or yung asawa mo naman is magaling mag-English, or kahit hindi naman magaling mag-English, basta alam yun, yung pang-araw-araw na usapan is nagkakaintindihan kayo, pwede kayo magpa-interview sa Korean Embassy. I-interviewin kayong dalawa niyan and sa naririnig ko, sa naaalala ko dati na hindi din naman ganun kahirap yung interview. Bali lang, basic lang. Yung tipong check lang talaga nila kung nagkakaintindihan kayong dalawa ng asawa mo. So, yun yung unang option. Tapos, pangalawang option naman, kung ayaw mo mag-aral ng Korean, ayaw mo nang medyo matagal ka dyan sa Pilipinas, gusto mo na mas mabilis yung proseso ng
ng pag-a-apply mo ng spouse visa, pwede ka din pong mag-apply or mag-exam sa Korean Embassy mismo. Oo, pwede kayong mag direct exam sa Korean Embassy. Sa mismong yung mga staff sa Korean Embassy, yung magbibigay sa inyo ng exam. And kung anong book, hindi ko alam kung anong book yung kung saan nila ibabase yung exam, pero pwede niyo naman sigurong itanong yon kung ano yung pwede nyong i-review. Oo. Ang iba naman is naghahanap-hanap lang dyan sa YouTube. Oo. So, yung pangatlong option, guys, yung pangatlong option is yung mag-aaral kayo ng Korean language sa isang accredited ng Korean Embassy. Hindi kayo pwedeng mag-aral kung saang-saang center, ha. Nung dati, nung panahon ko yan, no? Alam mo talaga, sobrang tagal na. Pero yun nga, nung panahon ko, nag-aral ako sa KCC, Korean Culture, excuse me yung alarm. Korean Culture Center. Sa Taguig sila dati located. Pero ngayon, hindi ko na alam kung saan sila. Pero isearch niyo po yan sa Facebook, KCC or Korean Culture Center. Ayan. Doon ako nag-aral dati ng Korean language para sa mga kagaya ko na may asawang Koreano. Kasi dati, nung kapanahunan ko nga, yung KCC, meron silang meron silang class para lang sa mga asawa ng Koreano. So, yung mga classmate ko din is pare-pareho kaming asawa ng Koreano o may mga boyfriend na Koreano. Tapos, 2 book yung inaral namin. Pagkatapos ng isang book, meron yang exam. Oo, may exam yan. Pag hindi mo na ipasa yan, hindi ka makaka-forward sa pangalawang book. So, kailangan mo ding ipasa yung book 1. Then, pag napasa mo yung book 1, saka ka mag-move sa book 2. And kailangan mo din ipasa yung book 2 para magkaroon ka ng certificate. Yung certificate na yun yung ipapasa mo kasama ng mga iba pang requirements for spouse visa. Oo, so malinaw na yun, ha. Bale, huwag kayo basta-bastang papasok sa mga center na masabi, ay, ayan, Korean Language Center. Papasok na kayo. Hindi pwede. Kasi, pag hindi accredited ng Korean Embassy, yung pinasukan yung center, walang visa, or hindi nila tatanggapin yung certificate mo. So, kailangan accredited ng Korean Embassy papasukan niyo pong center. So, ako dati is KCC. Itanong niyo na lang din po kung accredited pa din tong KCC kasi matagal na din eh. And dati is King Sejong, yung ibang nakilala ko. Oo. Yung parang naging friend ko na din dito sa Korea. Ang iba sa kanila is galing sila sa King Sejong. So, itanong niyo na lang po. So, ayun, yun yung yun yung sagot doon sa tanong mo, sa nagtanong sa akin nito. At sa mga magtatanong pa, oo, ito na yung sagot. Yes. Pero wag niyo na akong tanungin, guys, pahabol ha, or take note, wag niyo na pa akong tanungin kung ano yung requirements for spouse visa, ano yung proseso, kasi po sa totoo lang, sa dami ng listahan na dapat nyo ipasa na requirements for spouse visa, mahirap po talagang tandaan yon. Wala na. Nakalimutan ko na yon. Ang alam ko lang is yung ito nga sinishare ko sa inyo about sa Korean language certificate. Kailangan po yan. And yung proseso, medyo iba na daw po talaga yung proseso ngayon kumpara dati. May mga nabago na po. Oo. So, mas maganda magtanong kayo sa Korean Embassy, mag-direct kayo doon, patawagin nyo yung asawa nyo doon. Pwede naman mag-email, hanapin lang, i-google lang kung ano yung email address ng Korean Embassy sa Pilipinas at itanong ng direct sa kanila para alam po yung proseso. Sila mismo yung magpaliwanag kasi pag sa kagaya ko na matagal nang nag-process ng spouse visa, wala na po kayong aasahan sa akin. Oo. Wala na talaga akong matutulong, guys. 'Di ba? So, ayun guys, maraming salamat sa
sa panonood, sa suporta, at sa nagtanong. Sana nakatulong itong video ko at sagot ko, nalinawan. At oo, nalinawan ba talaga? Hindi ka ba naguluhan? So, ayun, maraming salamat. At kung may tanong ka pa, wag lang tungkol sa requirements, mag-comment lang ulit dyan at baka alam ko din, ha? Pero take note, ha? Wag about sa requirements and sa process sa spouse visa kasi wala na po akong alam. So, ayan, maraming salamat guys sa mga kagaya ko may asawa ng Koreano. Thank you so much. Fighting lang doon sa mga nag-a-apply ng spouse visa, doon sa mga papunta dito, and sa mga baguhan dito sa South Korea. Fighting lang po. So, ayun lang guys. Maraming salamat at mag-iingat po tayong lahat. Bye-bye!